tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Unboxing MXV Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Mga ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. MX3. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang
yan pa sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo, ko pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Inaprobahan na niyang Office of the President ang biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte ngayong buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagsimula ngayong araw ang biyahe ng Vice Presidente at tatagal ito hanggang Mayo 15. Kahapon po yan, ha? Kahapon nagsimula ang biyahe. Matatandang inaprobahan din ng Office of the President ang naunang travel authority para sa paglipad ni Duterte patungong the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Pero kinansila ito ni Duterte dahil sa manoy hindi kasiguraduhan kung ito ay maaaprobahan. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, posibleng sa Hunyo pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung aabot ito sa Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, bibilangin pa ng hanggang 3 linggong procedures bago tuluyang simula ng pagdinig. Kabilang sa proseso ang paglalabas ng summons at preliminary conference para sa posibleng pagmamarka ng mga gagamiting mga ebidensya. O narito sinabi ni Senate President Tito Soto na sisimulan forthwith o next day agad ang trial sa oras na matanggap na ng Senado ang articles of impeachment. Mega Balita Linggo. Naniniwala naman si Bicol Saro Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, na hindi mahihirapang makuha ang minimum 106 votes upang lumusot sa plenaryong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kumpiyansa siyang matibay ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente na iprinisinta sa impeachment proceedings sa komite. Kabilang dito ang maling paggamit ng pondo na aabot sa 448 milyong pisong pinasosoli ng Commission on Audit kay BP Sara. Gayon din ang hindi may paliwanag na yaman gaya ng 6.7 billion peso transactions ng mag-asawang Duterte Carpio sa usapin ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan na niyan hanggang sa susunod na 2 linggo ay may tatransmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay BP Duterte. Nga probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So tingin ko naman ho, ay that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. So sa dulo, we will let the members decide for themselves, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang po sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi ho sila. Mega Balita Linggo. 38 minuto makalipas ang 6 ng umaga, sisimulan na ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang unang hearing ng komite sa araw ng Lunes. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Senador JBR si Tonay Salang na reklamo ang idineklarang sufficient informant substance. Binasura na aniyangan ng komite ang iba pang mga reklamong, ngunit may pagkakataon pa umano ang petitioners na mag-refile. Tumanggi naman si Ercito na pangalanan ng senador na unang didinggin ng komite. Magugunitang kabilang sa sinampahan ng ethics complaint si Senador Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado na nagtatago dahil sa umano'y arrest warrant ng International Criminal Court. Yung Ethics Committee na napaka-controversial ay nagka-meeting na last week para ma-resolve yung administrative issue. So itong Monday, magkakaroon ulit tayo ng hearing para sa first, yung docket, no, ay i-discuss na. So halos lahat hindi sufficient informant substance, kaya dismiss ako. So yung mga complainant, kung gusto mag-refile sila, pero itong isa
ay found to be sufficient. So isa ay maghihiling Basta sa sigurado sa NJB, sinasabi Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, pinawalang bisa ng Supreme Court ang kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-aalis kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang sa pwesto matapos nitong ilantad ang umano'y bank transactions ng dating Pangulo at kanyang pamilya. Batay sa desisyon nakasaad na walang kapangyarihang administratibo o disciplinary si Duterte laban sa isang Deputy Ombudsman at ang naging hakbang ay unconstitutional. Bukod sa dismissal order, diniklara rin ng Korte Suprema na void ang cease and desist order ng Office of the Ombudsman na pumigil kay Carandang nagampanan ng kanyang tungkulin. Ayon sa SC, may karapatan si Carandang sa kanyang mga benepisyo sa pagre-retiro na epektibo hanggang matapos ang kanyang termino. Matatandaang sinibak si Carandang noong 2018 na magre-retire dapat noong taong 2020. Mega Balita Linggo. 40 minuto makalipas ang 6 ng umaga, iminungkahi ng Liga ng Consumer Support Philippines o LCSP Lawyers for Commuter Safety and Protection na ilipat na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pangangasiwa sa motorcycle taxi. Ito'y kasunod ng pagdinig ng House Transport Committee na pinamunuan ni Congressman Franz Pumaren kung saan lumutang ang reklamo ng umano'y anomalya sa listahan ng mga driver ng ilang TNBS. Matagal na ring problema ang overcap o sobra sa bilang ng mga riders. Hit ng LCSP, habang wala pang batas, dapat nang maglabas ng utos ang Department of Transportation para italaga ang LTFRB na siyang magre-regulate ng motorcycle taxi operations. Ayon pa sa grupo, may mga kakayahan ng LTFRB na ayusin ang sistema kumpara sa kasalukuyang setup na pinangyangasiwaan lamang ng Technical Working Group. Alam mo ninyo itong TWG na binuo na ito, ilang taon na, higit na ho sa kalahating dekada na nag-aaral itong Technical Working Group na ito. Working nga ba itong group na ito, TWG na ito? Hanggang ngayon, wala pa hong naisa sa pinal na desisyon kung ano talaga ang pinal na gagawin dyan ho sa motorcycle taxi. Habang ginagawa ho yan, ayan, napakarami hong mga habal-habal na nagkalat ho sa iba't ibang lugar. Kanina nga lamang ho ako'y nandyan sa may kabahan ho ng A. Bonifacio, dyan sa Quezon City. Yung kung galing ng North Luzon Expressway. Aba, pagbaba mo andun. Yung mga nakasuot pa ng mga uniforme ho ng transport network companies, pero yung hong mga driver na-identified sa isang TNC, yung mga motorcycle taxis, ang inilala kong serbisyo ay panghabal-habal. Hindi na ho nila ginagamit ho yung kanilang apps na para ho dun sa pagiging isang motorcycle taxi. Anong klase ho yan? Kaya nga nagkagulugulot, nagalit si DSWD Secretary Rex Gatchalian nung namimigay ho ng ayuda dahil yung mga pumunta ho ron, wala lahat sa pangalan kasi nga ho, sila ay totoong mga driver. Pero sila ho ay mga kolorom. Kaya tama yung LCSP. Ibigay na lamang ho yung pangangasiwa ho dyan. Yung Technical Working Group, wag nang pagtrabahuin. Ang haba ng panahon na ibinigay na ho dyan Ibigay na nga lang sa LTFRB. Total, sila naman ho ang regulatory agency pagdating ho sa public transport. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong 17 minuto bago mag-7 ng umaga. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplaw sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Kung dati, ang minimum na gastos namin ay 500 ay naging 1,500 na ngayon. Kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun na kapag pag binasura natin yung old regulation law, malaki yung epekto sa budget. But magkano ba yung collection natin? Yung collection na kinukuha ng gobyerno galing din sa consumer eh. Wala eh, hindi ako pinakinggan, talaga idinimulis. At ito na, no? Ito nang patunay, nagsisimula na yung kalsada na yan papunta sa airport at susunod niyan tatabunan na ng lagat na to.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. Mega Balita Linggo. Ay, 10 minuto na lamang ho ang nalalabi bago magikapito ng umaga. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balita at talakayan, tablado sa Department of National Defense o DND. Naibalik ang usaping pangkapayapaan sa New People's Army. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chodoro, payapa ng lipunan at NPA ang gumagawa ng krimen upang guluhin ito. Sagot siya ng kalihim sa mungkahi ng ilang dating mga negosyador ng gobyerno. Kabilang na sina dating Agrarian Reform Secretary Hernani Braganza, dating Peace Panel member Efren Mongkupa. Aniya napapanahong tapusin ang peace talks na tinapos nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod nang nangyaring insidente sa Negros kung saan 19 mang napatay ng Philippine Army. Ayon sa hukbo o inkwentro laban sa mga armadong rebelde ang naganap, bagay na tinawag namang massacre ng makakaliwang mga grupo. Para kay Chodoro, malaking tiwala niya sa kasundaluhang hindi umano magagawang pumatay ng sibilyan na lalo't galing din ng mga kawal sa sektor ng magsasaka, mangingisda at mga manggagawa. No, I object to any peace talks with the NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace, so why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple, and it's terrorism. Plain and simple. So, to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Hindi ko matatanggap yun. Madiin ang pananalitang yon. Alam ho ninyo yung ating mga kababayan na nanghihinayang doon ho sa pondong ginagamit doon sa peace talks on and off. Namimiss ho nila yung dating Pangulong Rodrigo Duterte o pagdating sa usapin ng peace talks sa CPP-NPA. Ayoko nang i-elaborate pa kung bakit. Namimiss ho nila. Hindi ho natin masisisi yung ating mga kababayan. Kung ang pag-uusapan ho natin ay babalikan yung nakalipas na mga panahon. Yung mga peace talks na yan na ang grabing milyong piso kung magkano man yung ginagastos ng gobyerno dyan. Meron pa, kailangan mo pang maghanap ng ikangay lugar na sa pag-aakala ng kabilang panig ay hindi magiging bias dun sa kanilang desisyon. Isipin ho ninyo kung magkano yung pondong gagamitin ho dyan. Mega Balita Linggo. Samantala, aminado mang may kredibilidad si Senador Ping Lacson na naglutang ng panibagong issue ng destabilisasyon. Naniniwala si Defense Secretary Gibo Chodoro na hindi kailangan ng loyalty check sa hanay ng militar. Sa ambos interview ng media sa Lawag, Ilocos Norte, sinabi ni Chodoro na masyadong maraming trabaho ang AFP at nagtitiwala siya rito. Wala rin umano silang namomonitor na aktibong sundalong sumama sa recruitment para sa military-backed people power. I think the last source was Senator Lacson. He is a source that should be given
to be listened to, no? Because he knows of what he speaks. So, be that as it may, wala pa kaming tutumbok na any active duty na members of the armed forces nakasama sa kahit anumang destabilization plan. Mega Balita Linggo. 6 na minuto bago mag-ikapito ng umaga, aabot naman sa 14 na lugar sa bansang inaasahang makararanas ng Danger Level Heat Index ngayong linggo, Mayo 3 ayon sa Pag-asa. Sa tala ng Pag-asa, ang heat index na nasa 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius ay tinuturing na danger na maaaring magdulot ng heat stroke o heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke upang maging posibleng heat stroke kapag matagal na na-expose. 5 lugar ang inaasahang aabot sa 43 degrees Celsius. Ang aasahang heat index kabilang narito ang Tuguegarao City, Lawag City, Dagupan City, Bacnotan at Apari. Samantala, inaasahang aabot naman sa 42 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar tulad ng Pasay City, Olongapo, Cavite City, Infanta, Cuyo, Pili, Dumangas at La Carlota. Paalala ng Pag-asa, ang heat index o feels like temperature o yung damang init ay sukatan ng init na nararamdaman ng katawan kapag isinamang humidity sa aktwal na temperatura ng hangin. Pinapayuhan ng publiko na uminom ng maraming tubig, iwasan ng matagal na pagbibilad sa araw at mag-ingat laban sa heat-related illnesses. Mega Balita Linggo. Magandang balita naman ho tayo sa balitang atid ng PCSO. Ito'y dahil isang maswerteng mananayang nanalo ng Lotto 642 jackpot na umabot sa mahigit 35.4 na milyong pisong premyo nitong Sabado ng gabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, ang nanalong kombinasyon na hawakan na ho ninyo at hanapin ang inyong mga Lotto ticket dahil ang kombinasyong nanalo ay 22, 34, 42, 19, 3 at 25 ba. Ito ay may premyong 35 million pesos, 467,492.71. Nabili ang winning ticket sa Negros Occidental. Samantala, wala namang nanalo sa Grand Lotto 655 na may kombinasyong 48, 33, 17, 2, 37 at 10 kung saan umabot sa mahigit 77.3 milyong piso ang jackpot prize. Mega Balita Linggo. At matapos yung magandang balita, hindi talaga nawawala yung malungkot na balita dahil namumurong magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na araw. Batay sa mga ponang estima ng energy sources, maaaring magkaroon ng piso hanggang 2 pesos na increase sa kada litro ng diesel habang 3 hanggang 4 na piso naman ang maaaring imahal ng gasolina. Samantala, nakikita naman ng 2.50, 2 peso and 50 hanggang 3.50 na rollback sa kada litro ng kerosene. Sa ilalim ng State of National Emergency, estadong magtatakda ng oil price adjustment depende sa computation nito. Nasa mahigit 2 buwan na mula nang sumiklab ang panibagong tensyon sa gitnang silangan at sa pagitan ng US-Israel laban sa Iran. Mega Balita Linggo. Nagbabala naman si dating Senador Richard Dick Gordon sa mga senador na wag nang uliti ng pagkakamali ng 2001 impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagresulta sa EDSA 2. Sa panayam ng DZRH Special on Saturday, sinabi ni Gordon na nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi nasiya ng mga tao sa hindi nabuksang envelope na naglalaman ng mga ebidensya. Gate ni Gordon, dapat makinig sa ebidensya, isang tabi ang partisan loyalties kahit nakakampi o kalaban ang lilitisin. Dagdag pa ng dating senador, dapat pa rin na tumigil o dapat na rin tumigil ang ilang senador sa kakakomentaryo sa posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dahil sila ay tatayong mga hukom. Tingnan sa Senado yung impeachment, kailangan tingnan ninyo ang ebidensya
At huwag niyong idaan sa partisan yung boto kapag panunood ang tao. Kaya kita niyo ang nangyari kay President Estrada nung araw. Nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi happy yung tao na hindi nabuksan yung envelope, nagkaroon ng EDSA 2. Lalo na ngayon, 85% want to see may impeachment proceeding kay Vice President Sara, dapat talagang tuluyan ng tao yan at tingnan. At even yung mga tao, huwag kayong uhusga. Hindi porque, uy, maganda yan, kaibigan ko yan, tinulungan ako yan. Hindi. Pag mali ang inyong public official, dapat kayo mismo ang magsasabi, hindi na dapat paraanin yan. Yan ho si Senador Gordon na. At yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng Linggo, Mayo 3 na ho tayo taong 2026. Ang temperatura ho dito sa loob ng booth ay 16 degrees Celsius. Samantalang dun sa labas naman ay mainit ang panahon. Ang sabi ho ng Pag-asa at ang sabi ho ng mga health expert, magbaon uminom ng maraming tubig lalo na kung nasa labas. Ako po si Val Gonzales. At ang tabayanan ho si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas. Punto alas 7 na ho ng umaga. Number Tinesting. Sinuri.